Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nagkasundo ang Department of Trade and Industry o DTI at ang Converge ICT Solutions para sa layong mapalakas ang micro, small and medium enterprises o MSMEs na nasa liblib na lugar. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng fiber broadband connectivity nang sa gayon ay makasabay rin sila sa digitalisasyon. Ayon kay Acting DTI Secretary Maria Cristina Roque, prioridad sa nasabing proyekto ang mga business establishment na nasa negosyo centers at iyong mga negosyo na nasa liblib at malalayong lugar. Ani Secretary Roque, ang proyekto ay bilang pagkilala sa critical role ng digitalisasyon sa development ng MSMEs at sa layong mapagyabong pa ang sektor ngayong panahon ng digital age. Tiniyak naman ni Converge CEO at founder Dennis Anthony Uy ang kanilang commitment para masuportahan ang nasabing inisyatiba at masigurong walang mapag-iiwanan. Ito ay pagtalima na rin anya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang pag-eestablisa ng internet connectivity sa mga remote at isolated na isla sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang pagkakakuha nito ng hindi bababa sa 4.6 billion pesos na halaga ng investment pledges mula sa Chinese firms matapos ang ilang araw na investment mission nito sa China. Sa isang social media post, sinabi ni PEZA Director General Tereso Panga na ang mga naturang commitment ay expansion projects mula sa mga existing Chinese Registered Business Enterprise o RBE. Inaasahan niya mag-a-apply ang mga ito para sa PEZA incentives ngayong taon. Isa sa may pinakamalaking investment pledges ay ang Industrial Bearings Manufacturing na CNU na planong maglagak ng 2.72 billion pesos na pamumuhunan para sa konstruksyon ng bagong building at production line nito sa bansa. Layo na nasabing expansion ang pagpapataas ng daily output nito mula sa kasalukuyang 200,000 pieces patungong kalahating milyon. May 1 bilyong pisong expansion plan naman ang quartz slab manufacturer na Huwading Industries Corporation para sa production facility nito sa SunTrust Ecotown Tanza sa Cavite, habang ang Bocheng Rubber Philippines Incorporated ay plano namang magtayo ng 3 palapag na production facility para sa plastic injection moldings nito sa Lima Estate. Dagdag pa ni Panga, magdadagdag din ng investment ang Tide Solar para sa pagpapalakas ng produksyon nito ng solar panel sa bansa, habang ang BOA Max ay planong i-relocate ang kanilang electric vehicle battery charging pile equipment manufacturing mula China patungo sa Pilipinas. Ayon sa PEZA Chief, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon ay nakapag-aproba na ang kanilang ahensya ng humigit 2 bilyong piso mula sa combined investments galing mainland China at Hong Kong, halos 3 beses na mas mataas kung maikukumpara sa 769 million pesos na naaprobahan noong 2023. Sa kasalukuyan, mayroong 189 Chinese RBE sa PEZA na may combined investments na abot sa 47.3 billion pesos at nakalikha ng migit 46,000 trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito, para sa mga commuter, pinaplano na rin ng DBDOYC Incorporated, ang operator ng ride-hailing app na Angkas, ang expansion ng kanilang serbisyo sa 4 wheels. Sa panayam ng media sa sidelines ng 22nd International CEO Conference sa Taguig, ibinida ni Angkas founder Angeline Siwen Tham ang posibleng pag-aalok na rin nila ng Angkars sa hinaharap at sa pagpapalawig pa ng coverage ng nasabing operasyon. Sa ngayon anya ay patuloy ang kanilang pakikipag
makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsasakatuparan ng nasabing plano. Kasalukuyang nasa beta stage na ang ANCARS na bumabiyahe sa ilang lugar sa Kamaynilaan gaya ng Mandaluyong, Makati, Pasig at Bonifacio Global City sa Taguig. Nag-aalok ito ng serbisyo sa hindi bababa sa 4 na pasahero at pinaplano ring i-expand sa economy at plus service para maisakay ang higit pang commuters. Samantala, bukod sa tangkang pag-upgrade sa 4 wheels, iniulat din ni THAM ang plano nilang pagpapalawig pa ng angkas o 2-wheel service nila sa iba pang lugar sa bansa mula na rin sa interes ng iba pang lokal na pamahalaan sa nasabing transportation mode. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating mga balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan ngayong araw. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.